Si Setsu ay isang malakas na imong matapos maisekay ng pangalawang beses ay nagpa siyang itago ang kapangyarihan para maulit ang lahat kasama ang mga kaklase. Ngunit naudlot ito dahil ang kontinente ay nasa digmaan kaya nasira ang planong bumuo ng harem. Matapos ang araw sa paaralan, si Setsu ay nakaupo sa mesa at nakatingin sa labas hanggang sa lumapit si Yuhi para kausapin siya. Sinabihan niya itong itigil ang pagiging mabait sa kanya upang maiwasan ang pagkalat ng chismis tungkol sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Yuhing wala siyang pakialam dahil sila ay magkababata. Sinubukan ni Setsung ipaintindi sa kanya, ngunit binaliwala siya ni Yuhing hinawakan ang kanyang buhok at sinabing humaba na ito at mukha siyang delinkwente. Nag-alok si Yuhing gupitan siya tulad ng ginagawa nito nung bata pat pumayag siya. Pagkatapos, humarap siya sa bintana at napaisip kung kumusta ang kabilang mundo. Biglang nabalot ng kadiliman ang paligid at isang malaking nagliliwanag na magic circle ang lumitaw sa gitna ng silid-aralan. Habang ang ibang mga mag-aaral ay natataranta sa nangyayari, ngumiti lang si Setsu nang sila ay nabalot ng liwanag. Napunta sila sa bakanting lugar at habang nagtatanong ang iba kung nasaan sila, nakilala ni Setsu ang lugar na hindi mapigilan ang kasiyahan. Ngunit ito'y panandalian lang nang mapansin nila ang grupo ng mga naka-armor na papalapit at sa kanilang itsura ay naisip ni Setsung sila'y gumagamit ng magic. Tumakbo ang ibang estudyante sa takot at si Yuhing inakalang siya ang pangunahing bida ay niyakap si Setsu at tinangkang gamitin ang katawan bilang panangga. Subalit hindi man lang kumurap si Setsu nang gamitin niya ang daliri para pigilan ang sandat at paliparin ito. Bumitaw na si Yuhi kaya hinila niya ito habang tumatakbo papunta sa iba. Tumingin si Yuhi sa kanilang kamay at nakaramdam ng kilig ngunit nang magising, binaling niya ang atensyon ni Setsu sa papalapit na hukbo. Sa puntong ito, huminto na sa pagtakbo ang mga estudyante at ang hukbo ay sumugod sa mga naka-armor na lalaking tinawag nilang mga demonyo. Habang nagtatago kasama ang mga estudyante, nagtaka si Setsu kung bakit may digmaan pa rin sa demonyo, ngunit bigla niyang naramdaman ang kakaibang orat na paisip kung ang magic sa mga demonyo ay sumpa. Habang hawak ang dibdib, lumapit sa kanila ang babaeng kabalyerong sakay ng kabayo at sinabihan silang lumikas dahil ang laban ay hindi ligtas para sa kanila. Siya ay sinamahan ng lalaking blonde ang buhok at kasama ng iba pang mga sundalo, sila ay sumugod sa laban at tinalo ang kaaway. Pagtapos ng laban, ipinakilala ang mga estudyante sa hari na tinanggap sila sa kaharian ng Distinia at ipinaalam na sila ay mga bayaning sinamon upang ipagtanggol sila. Ang kaharian ay nasa digmaan at gaya sa nakaraang 5 taon, ang mga bayani ay tinawag upang iligtas sila. Sinabi niyang ito'y tadhana, ngunit sila ay naguluhan, kaya pinaliwanag ng prinsesang noong digmaan 5 taon na ang nakalipas, may bayaning tinawag mula sa ibang mundot na gawa nitong dalhin ang kapayapaan roon. Sinabi niyang nauunawaan ang kanilang pagkalito, ngunit nakiusap na tulungan silang iligtas ang kaharian, kaya napaisip ang mga estudyante kung gaano kadelusyonal ang babaeng ito. Gayunpaman, dahil itataboy sila palabas ng palasyo, ay wala silang nagawa kundi sumang-ayon at nang papaalis na ay nangako si Setsu kay Yuhing poprotektahan siya. Kinabukasan, nagsimula ang mga estudyante sa pagsasanay na maging bayani at nang sinubukan nilang gumamit ng magic, si Yuhi lang ang nakagamit ng apoy. Pinanood sila ni Setsu at humanga sa kakayahan ni Yuhi, ngunit nagpa siya itong maglibot sa paligid ng kastilyo nang makasalubong niya ang babaeng asul ang buhok. Tinawag niya itong Elka at tinanong nito kung bakit masyadong impormal sa kanya kahit nakakataas siyang opisyal. Umiti lang si Setsu at binanggit na wala siyang pakialam sa titulo nito at sinabing dapat siya nitong tratuhin ng may respeto. Sinabi ni Elkang naalala niya sa ugali nito ang bayani 5 taon na ang nakalipas ngunit sinabi ritong bumalik sa pagsasanay bago pa siya gamitan ng puwersa. Hinamon siya ni Setsung gawin ang gusto kaya kinuha ni Elka ang kahoy na espada at sinubukang atakihin ito ngunit umilag siya pagilid. Habang bumabagsak, pinalo niya ito sa likuran na nagbigay ng saya sa masokistang kabalyero at bumagsak sa kanyang paa. Habang tinatanggap muli, sinabihan niya itong tumayo, ngunit nag-alok itong maging upuan at habang siya ay nakaupo, tinanong nito kung pumayat siya. Sumagot siyang ang bago niyang katawan ay iba ang komposisyon at tinawag siyang uslak dahil napansin pa yon. Sinabi ni Elkang masaya siyang paglingkuran ito sa anumang paraan at habang nagsasalita, lumapit ang kabalyerong blonde at tinanong ang baliw na babae kung ano ang ginagawa nito. Binanggit ni Elka sa kabalyerong tinawag niyang Glin na ang nakaupo sa kanya ay si Setsu at naniwala ito dahil si Elka ay hindi kikilos ng ganon sa sinuman maliban na lang kay Setsu. Masayang tumakbo si Glin at Elka papunta kay Thea para ipaalam ang pagbabalik ni Setsu, ngunit alam na niyang bumalik ito dahil naramdaman ang magic. Sa silid, napansin ni Glin ang ekspresyon ni Setsu at tinanong ang problema, ngunit mabilis na pagtanto ni Theang may kinalaman ito sa digmaan laban sa mga demonyong kanyang inamin.
Sinabi ni Elkang may mga tanong din sila't minungkahing pumunta sila sa ibang lugar at mag-usap. Umalis sila at doon tinanong ni Elka si Setsu kung paano siya nakabalik, ngunit bago pa siya makasagot, tinanong siya ni Glynn kung bakit mukha siyang imo at kung bakit siya nawala agad pagkatapos ng laban kay Toma. Sinabi ni Setsung wala siyang ideya sa nangyari at habang nagsasalita, naalala niya ang laban kay Tomang nangyari mismo sa lugar na kinatatayuan. Binanggit ni Setsung siya ay muling sinilang sa ibang mundong tangan pa rin ang mga alaala at kapangyarihan. Dagdag pa niyang wala ring ideya kung paano sila nasamo ng buong klase, kaya nagkaideya si Elkang hindi lang basta-basta ang paglitaw nila kung kailan magsisimula na ang digmaan. Tinanong ni Setsu ang nangyari kay Toma dahil maaaring siya ang nasa likod ng digmaan. Napaisip si Thea kung ang mga demonyo ay kinokontrol ng sumpa at sinabi ni Setsung naramdaman niya yon. Isa pa, ang tanging taong may kakayahang gumawa ng ganoong bagay ay si Toma. Ipinaliwanag ni Elkang hinanap nila si Toma sa parehong paraan na hinanap nila si Setsu, ngunit walang bakas na magpapatunay na siya ay buhay o patay. Nagkaroon ng teorya si Theang kung si Setsu ay buhay, marahil si Toma ay buhay rin. May sundalong tumakbo papunta sa kanila upang ipaalam kay Glynn na kailangan siya ng hari kaya umalis ito. Sa trono, dineklara ng hari ang digmaan sa mga demonyo, ngunit tumutol si Glynn at sinabing kailangang mag-ingat dahil ang emisaryong pinadala sa kontinente ng mga demonyo ay wala pang balita. Hindi rin sila maaaring magpabaya dahil wala silang ideya sa nangyari, ngunit tumutol ang prinsesa at sinabing ang mga demonyo ay umatake ng walang dahilan. Sinabi niyang ang pagsamo ng mga bagong bayani ay nangangahulugang nasa panig nila ang hustisya. Binanggit ng haring di nila dapat pinaniwalaan ang mga bayani 5 taon na ang nakalipas at nakipagkasundo sa mga demonyo. Kinagabihan, nagsasanay si Yuhi ng kanyang magic nang lapitan siya ni Setsu. Sinabi niya ritong nakita ang mga ginawa kanina at kinikilala ang talento nito sa magic. Nahiya si Yuhi at sinubukan itong baliwalain, ngunit biglang naging seryoso kaya tinanong ni Setsu ang problema. Tinanong ni Yuhi kung ang lahat ng pagsasanay ay para manakit ng iba at kung bakit kailangan pa ang digmaan, ngunit hindi siya sinagot ni Setsu. Nakita ni Yuhi hindi ito sasagot kaya nangako siyang magsasanay upang maprotektahan ito. Kinagabihan, muling nagtipon si Setsu at mga kaibigan sa paligid ng kastilyo. Ipinahayag ni Glynn na nakakuha siya ng oras sa palusot na kailangan pa ng mga bayaning magsanay, ngunit sinabing hindi mapipigilan ang paparating na digmaan. Sinabi ni Setsung ayos lang yon at inihayag na pupunta upang pigilan ang digmaan ng mag-isa. Pinilit ng mga kaibigang sumama, ngunit tumanggi si Setsu at sinabing kung si Toma ang nasa likod ng lahat, kailangan nilang manatili upang protektahan ang kaharian pag dumating ang oras. Tumutol si Elka, ngunit pinaalala ni Setsung sila ang mga bantay at dapat sundin ang kanyang utos. Kinabukasan, palihim na pumasok si Setsu at mga kaibigan sa kastilyo gamit ang invisibility spell, ngunit napansin nilang puno ng bantay ang palasyo na maaaring makasagabal kaya nagboluntaryo si Elkang mauna. Naalala ni Setsu ang mga panahon nila sa dungeon at nang sabihin ni Theang laging gumagamit si Elka ng dahas sa mga bagay, narinig nila itong nagpatulog ng isang bantay. Sinundan nila si Elka at nilagay ni Glynn ang lalaki sa isang kahon sa labas upang walang makakita sa kanya. Nabuksan ni Elka ang pinto at pagkapasok nila, kinuha ni Setsu ang espada niyang Kuromaru. Hindi nagtagal ay narinig nila ang mga boses ng mga bantay at napagtanto nilang nabisto na sila't naging dahilan ng lockdown ng kastilyo. Nag-alok si Glynn bigyan si Setsu ng oras na makatakas at nagboluntaryo si Theang tumulong habang pinapasama si Elka kay Setsu dahil lalo lang silang mapapansin. Tumutol si Elka ngunit hinila siya ni Setsu at sinabing magkakaroon siya ng pagkakataon pero hindi pa siya kinakailangan. Sa labas ng kastilyo, nangako si Elkang bibigyan ng oras si Setsu hanggang makabalik at kasabay nito ay tumakbo si Yuhi sa kanila. Tinanong niya kung saan ito pupunta, kaya pinaliwanag niyang iyon na ang pangalawang beses na sinamon siya roon, kaya kailangan niyang makipagkita sa isang kaibigan upang tapusin ang digmaan. Sinabi ni Yuhing isama siya, ngunit nilinaw ni Setsung hindi niya kailangan ang mahina nitong presensyang magpapabagal sa kanya. Naiintindihan ni Yuhi at hiniling na ipikit nito ang mata kaya namula si Setsung iniisip na hahalikan nito, ngunit ginamit ni Yuhi ang magic upang gupitin ang kanyang buhok. Namangha si Setsung na gamit ni Yuhi ang parehong hangin pati apoy at dito nangako si Yuhing lalakas pa upang maprotektahan siya. Nagpaalam si Setsu sa dalawa at nagsimula sa paglalakbay upang iligtas ang kaharian. Samantala, ang babaeng si Ruri ay nanonood habang ang lolo niya ay nakikipagtalo sa customer tungkol sa pagbebenta ng alahas. Nilapitan siya ni Ruri at tinanong kung problema ba ang customer at sinabi ng lolo niyang oo. Hindi makapaniwala ang customer na tinawag siyang ganun, ngunit binaliwala lang ito at tinanong kung magkano ang ibibigay para sa alahas.
Gayunpaman, sinabi ng matandang hindi sapat ang meron siya kahit ibuhos pa ang lahat ng laman ng kanyang bangko ay di niya kayang bilhin yon. Habang nagsasalita ang matanda, inilapag ng customer ang isang bag ng mga gintong barya sa mesa at agad naman itong ibinenta ng mukhang perang matanda. Pagkaalis ng customer, tinanong ni Rory kung bakit ito pumayag na ibenta ang alahas pagkatapos niyang ipahayag ang pagkakaroon ng dangal. Pinaliwanag ng matandang dangal na talaga ang pinakamahalaga sa kanila. Ngunit pagdating sa pera, kailangan nilang ilabas ang iba nilang ugali dahil sa pera umikot lahat. Makalipas ang ilang taon, kakalibing lang ni Rory sa lolo bago maglakbay upang ihatid ang huling gawa nito sa kliyente. Kinagabihan, habang siya ay nasa karwahe patungo sa destinasyon ay inatake siya ng isang baboy na may mapulang mga mata. Pinataob ng baboy ang karwahe at tinapon siya pati kanyang mga kalakal. Nagmadali si Ruring pulutin ang kahong nahulog mula sa bag at tuluyang nakalimutang mainit pa rin ang uslak na baboy. Sa kanyang paglingon ay nasa harapan na niya ang baboy at sa halip na tumakbo o sumigaw ay sinubukan niyang mangatwiran at kausapin ito ng walang takot. Walang interes ang baboy sa ganon kaya umungol ito at sinubukan siyang kainin, ngunit bago pa magawa ay tinapos ito ni Setsu. Tinanong niya kung ayos lang ito, ngunit sumagot si Ruri kung nais niya ng kabayaran sa ginawa. Inamin niyang wala siyang pera ngunit sinabing babayaran ito kapag nahatid na ang kalakal. Sinabi ni Setsung hindi siya bayarang bayani, ngunit nagpumilit si Ruri at sinabing tinuro ng lolo niyang lahat ay dapat bayaran. Inunat ni Setsu ang kamay upang tulungan siyang tumayo at sinabing basura ang matandang yon. Tumingala si Ruri sa kanya at naalala ang customer na minsang nakipagtalo sa lolo niya. Nang mapansin ang titig, tinanong niya kung may problema at sinabi ni Ruring wala bago tinanggap ang tulong. Tinanong ni Setsu kung bakit siya nagdadala ng kalakal ng walang bantay at inamin niyang sa pagmamadali ay hindi na siya nakakuha. Sinabi ni Setsung mag-ingat at di lahat ay tungkol sa pera at habang papalayo ay tinawag siya ni Ruri at tinanong kung pwede siyang maging bantay. Tumanggi si Setsu dahil may kailangang gawin ngunit mapilit si Ruri at sinabing kailangang mahatid ang mahalagang bagay kaya pumayag si Setsung sumama sa pinakamalapit na bayan. Nakarating sila sa bayan sa tabi ng daungan at sinabi ni Ruring umupa siya ng barko papunta sa Demonic Continent. Ngunit pagdating nila sa barko, sinabi ng kapitang hindi siya pupunta roon. Nabigla si Ruri kaya pinaliwanag ni Setsung dahil sa digmaan, imposibleng makahanap siya ng paraan papunta sa Demonic Continent. Tumanggi si Ruring sumuko at nagtanong sa bawat may-ari ng barko kung pwede siyang dalhin sa destinasyon, ngunit ang lahat ay tumanggi rito. Napagod na si Setsu sa walang kabuluhang pagtatangka at tumayo upang lapitan siya, ngunit huminto nang mapansin niyang nakikipag-usap si Ruri sa ilang pulis militar. Nagpakilala ang mga lalaki bilang mga kabalyero ng Destinia at sinabing nagsasagawa sila ng inspeksyon, kaya hiningi nila ang mga dokumento niya ng pagkakakilanlan. Pagkakuha ng mga dokumento, hiniling nilang ipakita ang nasa loob ng bag ngunit tumanggi siya at sinabing iyon ay kanyang mahalagang paninda. Sinabi ng isang kung paninda yon, wala siyang dahilan upang itago ito, habang ang isa naman ay nagdeklarang kukumpiskahin ang bag. Nang kukunin na ng lalaki ang bag kay Ruri, sinampal ni Setsu ang kamay nito at tinanong kung may pahintulot ang inspeksyon. Tinanong ng isa kung sino siya at sinabi ni Setsung siya ang bantay nito at nagalit ang pinuno sa lakas ng loob ng adventurer na hamunin sila. Nagbanta silang bubunutin ang mga espada kaya hinawakan ni Setsu ang kanya at sinabing gawin nila kung matapang sila. Ang maliit na pagtatalo ay kumuha ng atensyon at hindi natuwa ang mga tao sa panggigipit ng mga kabalyero sa inosente. Dahil sa atensyon ay napilitan ang pinunong paatrasin ang tauhan, ngunit bago umalis ay lumingon ang isa at binalaan si Setsung mag-ingat na tila eksena sa pelikula. Habang iniisip ni Setsu kung paano nakokontrol ni Elkat Glin ang mga uslak, bigla siyang niyakap ni Ruring may luha at nagpasalamat sa kanya. Kinagabihan, tinanong ni Setsu kung ano ang plano ni Ruri ngayong hindi siya makahanap ng barkong magdadala sa kanya sa Demonic Continent. Binunyag ni Ruring patuloy siyang maghahanap at kung walang makuha ay baka bumili na lang ng sariling barko. Sinabi ni Setsung literal na siya ay isang kapuspalad na mahahambing sa isang daga kaya imposibleng magawa niya yon. Ngunit nang makita itong nalungkot, sinabi ni Setsung isasama na lang ito dahil papunta rin naman sa parehong direksyon. Natuwa si Ruri at tinanong kung magkano ang bayad ngunit sinabi ni Setsung ang kondisyon lang ay magpahinga si Ruri sa gabing yon. Tumutol siya ngunit tumanggi si Setsung tanggapin ang anumang pagkontra kaya pumayag siya sa plano nito sa kondisyong hati sila sa bayad. Paglaon, ng oras na para maligo si Ruri ay inabot niya kay Setsu ang kahon at hiniling na bantayan ito para sa kanya. Tinanong ni Setsu kung sigurado siya at tiniyak ni Ruring ayos lang kaya binuksan niya ang kahon kung saan nilalaman nito ang isang brooch na nakilala ni Setsu. Pinaliwanag ni Ruring iyon ang huling gawa ng lolo niya at sinabi kay Setsung ito ay sikat na alahero.
Sinabi niyang isang araw ay may isang taong nagdala ng brooch para ipagawa at kahit may sakit na ang kanyang lolo, siniguro niyang matapos ito't pinagkatiwala kay Rory. Dagdag pa ni Ruring bilang apprentice ng lolo, responsibilidad niyang ihatid ang brooch kaya nang kunin ito ni Setsu ay lumabas si Rory at sinabing wag nakawin ang pera niya. Binuksan ni Setsu ang kahon at hinawakan ang bato sa brooch na nagniningning bilang kumpirmasyon na yon ang brooch na inenchant niya ilang taon na ang nakalipas. Habang natutulog, dumating ang mga kabalyero sa inn na naghahanap sa kanila at malinaw na nagpunta ang mga ito upang makaganti dahil sinabi nila sa innkeeper na mga espiya sila ng kaharian ng mga demonyo. Sa kabutihang palad, naramdaman ni Setsu ang kanilang presensya at nang makapasok ang mga bantay sa silid ay nakalabas na sila sa pamamagitan ng bintana. Nagulat ang mga bantay at sinundan ang dalawat hinabol sa paligid ng bayan hanggang sa maipit nila ito malapit sa may karagatan. Dahil wala na silang takas, tinanong ni Rory kung mahahati rin ba niya ang karagatan. Dumating ang mga kabalyero't inutusan si Setsung sumuko, ngunit tinukso sila nito't sinabing kung kaya nila ay lumapit sila't dakpin siya. Tinanong ni Rory kung bakit siya nang udyok, ngunit sinabi ni Setsung oras na't binuhat siyang muli. Humarap si Setsu sa dagat at tumalon kaya napasigaw si Rory sa gulat dahil akala niyang tapos na sila hanggang sa lumabas ang isang sea dragon mula sa tubig para saluhin si Setsu. Tinawag ni Setsu ang dragong Livia at humingi ng tawad sa pagtawag sa ganong oras, ngunit nangakong ipapaliwanag ang lahat pagkarating sa demonic continent. Naglabas ng malakas na sigaw ang dragon at iniwan na ang tatlong natulalang mga kabalyero. Habang naglalakbay, napagtanto ni Ruring ang dragon ay si Leviathan, na Diyos ng dagat, at napaisip kung sino nga ba si Setsu para magkaroon ng koneksyon sa Diyos ng dagat. Paglaon, nakita nila ang baybay ng demonic continent, ngunit paglapag, ang sabik na si Setsu, at nag-aalalang si Rory ay nanood sa laban ni Livia sa higanteng pusit. Sinuportahan ni Setsu si Livia habang aliw na aliw sa laban at nang humingi ng tulong si Livia, tumawa lang si Setsu sa dami ng tintang nasa kanya. Pagkatapos, nagbago ng anyo si Livia at naging tao at pinakilala siya ni Setsu kay Rory. Sinabi ng makapangyarihang dragon kay Ruring dapat siyang maging masaya sa tsansang makasama ang Diyos bago bumaling kay Setsung hindi siya tinulungan. Sinabi ni Setsung naniniwala siyang kakayanin yun ni Livia ng mag-isa at nasasabik din siyang makita ang laban ng malapitan. Hindi makapaniwala si Livia sa kakapalan ni Setsu at sinabing tila malakas ang loob nito matapos siyang iwanan ng 5 taon at tawagin sa kalagitnaan ng gabi, gamitin bilang barko, at ipalaban siya ng mag-isa sa uslak na pusit. Bago pa makasagot si Setsu, tinawag ni Rory ang pansin nila at tinanong kung anong gagawin sa higanteng pusit kaya sinabi ni Livia ang bahala na si Setsu. Gumawa si Setsu ng malutong na pritong pusit mula rito at habang kumakain, tinuro ni Livia ang mga bundok at sinabing doon matatagpuan ang kastilyo ng Demon Lord. Sinabi ni Setsu kay Ruring may pakay rin siya sa taong dapat niyang pagdalhan ng kahon at sinabi ni Livyang naalala niyang binanggit ni Dezas na ipapagawa nito ang kanyang brooch, na ikinagulat ni Rory at tinanong kung bakit kilala ni Livia si Dezastol Sereno. Pinaliwanag ni Livia kay Ruring si Dezas mismo ang Demon Lord, na lubhang ikinagulat ni Rory at naging maputla ito. Pinahayag ni Livyang tapos na roon at tumayo upang umalis ngunit tinanong ni Setsu kung hindi sasama sa kanila. Nais ni Setsung magkumustahan sila kasama si Dezas, ngunit tinutok ni Livia ang tinidor at inakusahan siyang walang utang na loob kahit tinupad ang pangakong panatilihin ang kapayapaan sa dagat. Galit si Livia dahil tinuturing lang siya nitong sasakyan at nagdala pa ng babae, ngunit nais pa rin nitong tiisin ang kanyang kakapalan ng mukha. Nang subukan ni Setsung magpaliwanag sana ay nakaramdam siya ng paghila sa damit. Paglingon ay nakita niya ang 3 batang demonyo at tinanong ng isa kung nag-aaway sila bilang magkasintahan. Sinabi ng isang bilang lalaki, dapat siyang humingi ng tawad kahit ano pa ang nangyari, at ang huli ay nagsabing masyado siyang manhid para maintindihan ang isang babae. Pagod na si Setsu sa mga batang maingay, kaya pinuno niya ng pusit ang kanilang mga bibig. Sobrang nagustuhan ito ng mga bata at humiling na gumawa rin siya ng ilan para sa kanilang mga magulang. Nagulat si Setsu nang sabihin ni Livyang marami pang pusit kaya makakagawa siya ng sapat para sa lahat. Tinulungan ng mga bata si Setsung dalhin ang pusit sa nayon habang masigla ring nagkakantahan. Sa nayon, nagdadalamhati ang matatanda dahil sa kawalan ng kakayahang mangisda, dahil sa higanteng pusit at ang mas malala, huminto na rin ang mga mangangalakal sa pagdala ng suplay dahil sa digmaan. Sigurado silang maubusan sila ng pagkain dahil hindi sila makapangisda kaya iminungkahi ng isang magtungo ang buong nayon upang labanan ang pusit. Dito pinutol ni Setsu ang usapan nila at nagtanong kung maaaring iwan ang higanteng pusit roon dahil lulutuin niya ito agad. Nagulat ang lahat sa halimaw na naging pagkain at upang pasalamatan si Livia, naghanda sila ng ingrandeng salu-salot pinakain siya ng pinakamasarap na pagkain at inumin.
Mula sa entablado, tinukso ni Livia si Setsung tila naglalabas ng kanyang inner Gordon Ramsay. Nagbigay pa si Setsu ng palabas sa paghiwa niya ng pusit bago ito lutuin sa kaldero. Mula sa itaas, nakita ng pinuno ng personal na bantay ng Demon Lord na si Vlad ang ilaw sa nayon at inakalang inaatake sila ng mga tao kaya binunot niya ang kanyang espada at tumakbo papunta sa nayon. Sa nayon, nilapitan ni Livia si Ruring tila lasing at nang tanungin ni Livia kung may tama ba siya, tiniyak ni Ruring juice lang ang kanyang ininom. Inimbitahan ni Ruri si Livyang makipag-usap at habang nakaupo ay tinanong kung paano nakilala si Setsu. Sinabi ni Livyang noong digmaan, sinubukan ni Setsung dumaan sa dagat ng walang pahintulot kaya naglaban sila. Nang matalo, hiniling ni Setsung tulungan siyang tapusin ang digmaan at hinatak siya. Ngunit ang katotohanan ay nawala sa kontrol si Livia at ginising siya ni Setsu hanggang sa matauhan. Nang tanungin ni Ruri ang tungkol sa Demon Lord, tinawag ni Livia si Setsung bayani. Doon napagtanto ni Ruring kasama niya ang bayani ng Destinia sa kanilang paglalakbay. Nagsimula siyang magpanik kung bakit pumayag si Setsung maging bantay niya, kaya pinaliwanag ni Livyang si Setsu ay mapagkumbaba at sigurado siyang may mga lihim itong kinahihiligan. Doon naisip ni Ruring ang dahilan kung bakit kakaunti ang aksidente sa dagat ay dahil kay Livia, na kinumpirma ito dahil nangako siya kay Setsung pananatilihin ang kapayapaan sa dagat. Pagkatapos, tumingin siya kay Setsung binibenta ang pusit, at sa lagkit ng tingin rito, napagtanto ni Ruring may gusto ito kay Setsu. Tinanggi ito ni Livia at sinabing walang tsansang mahulog ang isang Diyos sa mababang tao, at patunay itong wala siyang alam tungkol sa kwento nila Zeus. Biglang pumasok si Vlad sa entablado, at tinanong kung ligtas ang lahat, ngunit agad rin niyang napagtantong nasobrahan siya. Paglaon, nakaupo si Livia habang kumakain at si Ruri ay natutulog sa kanya nang lumapit si Vlad at humingi ng tawad sa pagiging padalos-dalos. Sumali si Setsu sa usapan at tinanong kung bakit nasa labas pa ng ganong oras kaya sinabi ni Vlad na hinahanap niya si Livia at nagulat nang matagpuan ito kasama ang nawawalang bayani. Pagkatapos, nakiusap siya sa dalawang iligtas ang Demon Lord na kinagulat nila. Naupo si Vlad at pinaliwanag na si Dezas ay ikakasal kay Terrance Neater, na isang lalaking nagtatangkang makontrol ang kaharian gamit ang isang sumpa. Ayon kay Setsu, malakas si Dezas para kontrahin ang mga sumpa, ngunit sinabi ni Vlad na si Terran ay may kwintas na may malakas na sumpa sa halip na singsing. Habang iniisip ni Setsu kung anong klaseng sumpa yon na kahit si Dezas ay hindi makontra, tinanong ni Vlad kung alam niya ang digmaang nagsimula noong nakaraang buwan nang umatake ang mga tao. Nang mapansin ang nagulat na mukha ni Setsu, sinabi niyang isang nayon ang sinugod ng mga sundalong nakasuot ng malalaking armor at iniwan pa ng mga ito ang watawat ng bansa. Dagdag pa niyang nagpadala ang Demon Lord ng mga emisaryo sa mga tao, ngunit hindi pa sila nakakabalik at sinamantala yon ni Terran upang magmungkahi ng paraang tatapos sa digmaan. Tinanong ni Setsu kung kaya ni Terang ihinto ang digmaan at sinabi ni Vlad na ito ay mayaman. Nalilito pa rin si Setsu, kaya pinaliwanag ni Ruring si Terran ang pinakamayamang mangangalakal sa mundo at pinuno ng Terran Company. Dinagdag ni Vlad na hawak ni Terran ang lahat ng kayamanan sa mundo, at dahil kailangan siya ng parehong mga tao at demonyo para sa digmaan, naniniwala siyang kaya niyang tapusin ang problema. Tinanong ni Setsu kung handa ba si Dezas na magpaalipin para lang tapusin ito. Nang umuo si Vlad ay kinwelyuhan siya ni Setsu at tinanong kung ayos lang sa mga general na ibenta ng pinuno ang sarili para iligtas sila. Giniit ni Vlad na handa silang lumaban hanggang sa huling tao, ngunit pinutol siya ni Livia at sinabing kaya kakaiba ang kilos ni Dezas ay dahil tinutupad niya ang pangako niya kay Setsung panatilihin ang kapayapaan. Tumayo si Livia at sinabing ang determinasyon ni Dezas ang dahilan kaya dapat itong iligtas. Pagtakbo ni Setsu at Livia papunta sa kastilyo ay pinalibutan sila ng mga halimaw. Lumaban si Livia at naalala nila nang balaan sila ni Vlad na napapalibutan si Terran ng mga bihasang gwardiya. Ang lahat ng daan papunta sa kastilyo ni Dezas ay puno ng mga halimaw. Sinabi niya kay Setsung tipirin ang magic, kaya inalok ni Livyang siya na ang bahala sa mga halimaw at nagpasalamat si Vlad. Sinabi ni Setsu kay Livyang dadaan sila sa pinakamaikling ruta at tinanong kung makakasabay ang maliliit na binti nito, ngunit sinabi ni Livyang huwag siyang maliitin kaya umalis na sila. Pagtapos nilang harapin ang mga halimaw, tinanong ni Livia ang plano at binunyag ni Setsung ang tanging plano ay pigilan ang walang kwentang kasal at bugbugin si Terran. Tinanong ni Livia kung paano na ang digmaan kung walang tulong ng mayaman at sinabi ni Setsung marahil si Terran pa ang salarin. Pinaliwanag niyang sa parehong paraang naniniwala ang mga demonyong sinugod sila ng mga tao ay gayon rin ang mga taong mga demonyo ang nauna. Sinabi nitong nakita rin niyang inatake ng mga naka-armor ang Destinia, ngunit sigurado siyang may puppet master sa likod nito.
Kakaiba rin habang iniisip ng parehong panig na sila ang unang inatake, ay biglang lumitaw ang isang taong may sumpang kwintas at nag-aalok ng kapayapaan. Tinanong ni Livia kung si Teran ang salarin, ngunit sinabi ni Setsung duda siya, ngunit siguradong alam ni Teran iyon. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng ilang mga halimaw na madaling pinuksa ni Livia. Habang nagpapatuloy papunta sa kastilyo ng Demon Lord, naisip ni Livia ang naging pagbabago sa buhay niya mula nang makilala si Setsu. 5 taon na ang nakalipas, nakipaglaban si Dezas kay Setsu't natalo, ngunit sa halip na tapusin, nag-alok si Setsu ng pagkakaibigan at sinelyo ito gamit ang brooch. Makalipas ang ilang buwan, ipinaalam sa kanya ni Vlad na nawawala si Setsu kahit ang kaharian ng Destinia ay walang ideya rito. Tumayo si Dezas at lumakad sa bintana't habang nakatingin sa labas, nangako siya sa kanyang sariling papanatilihin ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Humarap siya kay Vlad at sinabing tiyaking mapapatupad ang kasunduan anumang mangyari na siyang pinangako ni Vlad. 1 buwan bago masamon si Setsu, habang naglalakad si Dezas sa lungsod kasama si Vlad ay biglang nabasag ang brooch na binigay ni Setsu. Sinabi ni Vlad na may alam siyang bihasang alahero sa Destinia at inalok na ipadala ito sa kanya. Paglaon, isang sundalo ang tumakbo kay Dezas upang ipaalam sa kanyang ang hukbo ng Destinia ay sumalakay at isang matinding laban ang naganap sa labas ng lungsod. Dito kinwestiyon ni Vlad ang kasunduan, ngunit sinabi ni Dezas na huwag magpadalos-dalos nang hindi nalalaman ang katotohanan. Hiniling niya sa 2 demonyo sa kanyang kanang pumunta sa kaharian ng Destinia upang mag-imbestiga dahil lahat ay tila kahina-hinala sa kanya. Samantala sa kastilyo, dumating si Vlad upang ipaalam kay Dezas na nais makipag-usap ni Teran at sinabi niyang papasukin ito. Habang nakaupo, sinabi ni Terang nais niyang gamitin ang kapangyarihan ng kumpanya upang tapusin ang digmaan. Tinanong ni Dezas kung ano ang nais niyang kapalit at sinabi ni Terang nais niyang maging asawa ito dahil siya ang pinakanilalayuang lalaki sa mundo at nais niyang patunayang may asim pa siya. Isang tauhan ang nagbigay ng kahon at inilagay ito sa mesa upang ipakita ang kwintas para sa kanilang pag-ibig. Nakita ng mga general ni Dezas na ito'y may sumpa ng pagkaalipin at tinanong ni Dezas kung saan nakuha ang ganun kalakas na bagay. Gayunpaman, pinaliwanag ni Terang nagpunyagi siya upang makuha ito sa ngalan ng pag-ibig para sa kanya. Nakialam si Vlad at nakiusap kay Dezas na tanggihan ang kabalbalan nito, ngunit pinutol siya ni Dezas at sinabi kay Terang bigyan siya ng oras na mag-isip. Sinabi ni Terang bibigyan siya ng oras, ngunit binalaan itong hindi siya maaaring magtagal bago ito umalis. Habang nakaupo si Dezas at iniisip ang lahat, pumasok si Vlad at sinabing hindi niya kailangang tanggapin ang alok ni Teran dahil handa ang kanyang hukbong lumaban para sa kanya. Ngunit sinabi ni Dezas na hindi siya makatatanggi dahil makikinabang sila. Nang gabing iyon, sa karwahe ay sinabi ni Teran sa nakabalabal na napakadaling lokohin ni Dezas. Sinabi niyang ang pagtulong sa mga plano gamit ang kumpanya ay magandang ideya at ngayong nasa kontrol na nila ang kaharian ng mga demonyo ay hindi na kailangan pang itulak ang digmaan. Tinanong niya kung dapat bawiin ang mga sundalo, ngunit sinabi ng lalaking di kailangan at nang tanungin ni Teran kung bakit ay pinaliwanag nitong yun ang gusto ng master. Dumating ang araw ng kasal at habang si Dezas ay nasa altar kaharap si Teran, sinabi ng paring isambit ang sumpa ng pag-ibig. Kinuha ni Teran ang kwintas sa kahon at inihayag na sa kapangyarihan ng kumpanya at kaharian ng mga demonyo, dadalhin niya ang kapayapaan sa mundo't hiniling sa mga kaalyadong manumpa ng katapatan sa kanya, na bagong Demon Lord. Lumingon siya kay Dezas at sinabing mangako ng pag-ibig, ngunit siya ay nag-atubili hanggang sa makita niya si Setsu sa isipan. Nang ilalagay na ni Teran ang kwintas sa kanya, hiniling ni Dezas na makita si Setsu sa huling pagkakataon. Para bang sagot sa dasal nang pumasok si Setsu mula sa bintanang nagdulot sa lahat ng dumalong tumakas mula sa kapilya at nang siya ay lumapag sa harap ni Dezas, ay sinabi ritong siya ang magiting na kabalyero nitong dumating upang iligtas siya. Ang duwag na si Teran ay humingi ng paliwanag kung sino ito, ngunit sinindak lang siya ni Setsu, kaya inutos niya sa mga gwardyang sumugod. Sumunod sila sa utos, ngunit pinatumba sila ni Livia gamit ang water magic, at nang tumingin si Dezas, ay sinabi ni Livia ang hindi bagay ang puti rito. Hinarap ni Livia si Teran ngunit tumakas siya habang ang misteryosong lalaki ay umatake gamit ang kakayahang tinatawag niyang shadow stab. Sinubukan ni Livyang tumalon ngunit pinigilan siya nito at sinabing siya ay isang shokoy kaya dapat siyang manatili sa mga laban sa ilalim ng dagat. Nang sasaksakin ito gamit ang mga anino ay hiniwa ito ni Setsu bago pa man makalapit sa kanya. Hinahanap siya ng lalaki ngunit di niya ito napansin sa likod hanggang birahin siya ni Setsu at paliparin sa kapilya.
Lumapit si Setsu sa lalaking nagulat na makita siya, ngunit sinabing ang master ay matutuwa sa balitang yon at sinubukang saksakin ito gamit ang mga anino, ngunit nahuli ito ni Setsu at pinutol. Tumalo ng lalaki at nagsimulang umatake, ngunit sinalag ito ni Setsu at lumitaw sa likod nito bago tadyakan sa isang haligi. Tinanong ni Setsu kung bakit hindi siya pumalag kaya sinabi nitong tatapusin yun sa susunod dahil kailangan niyang magulat sa master at bago makakilos si Setsu, binutas nito ang pader at tumakas. Agad niyakap ni Deza si Setsu at sinabing na-miss ito at tinanong kung bakit siya umalis ng ganun na lang. Sinabi ni Setsung mahaba ang kwento, ngunit binanggit na natutuwa siyang maayos ito. Dito pinutol ni Livia ang kanilang sandalit tinuro ang mga gwardyang kanyang pinatumba. Nang pumunta si Setsu upang tingnan ay nawala sila kaya pinunto ni Dezas na sila ay mahikal na sundalong mula sa sumpa. Napansin ni Setsu ang kwintas na dala ni Teran at sinabing sigurado siyang si Toma ang nasa likod ng lahat bago ito tuluyang wasakin. Sinabi ni Dezas na matagal na niyang pinaghihinalaan si Toma at dahil nakumpirma na ang mga hinala niya ay handa siyang tumulong rito. Sinabi ni Setsung hahayaan niya kay Dezas ang mga bagay sa kaharian at siya ay bibisita kay King Regulus ng mga Beastman dahil hindi sigurado sa plano ni Toma. Nagtanong si Livia kung aalis ba sila agad dahil pagod pa siya sa buong araw na pakikipaglaban at hindi pa siya handang magamit bilang barko. Sa puntong iyon, dumating si Rurit Vlad at habang nagrereklamo si Vlad sa kalagayan ng kastilyo, tumakbo si Ruri kay Setsu at ibinigay ang kahon dahil siya ang dapat magbigay nito kay Dezas. Kinuha ito ni Setsu at nilagay ang brooch sa nararapat na may-aring si Dezas. Paglaon, habang nililinis ng mga demonyo ang kalat ng laban, inihayag ni Dezas ang pagnanais na samahan si Setsu. Ngunit pinaliwanag ring hindi maiiwan ang kaharian ng basta-basta, kaya siniguro ni Setsung pagtapos ng lahat, dadalhin niya ito sa kung saan man nais pumunta. Gayunpaman, pinunto ng selosong si Vlad na ang kapayapaan ay hindi dahilan para iwan ng pinuno ang kaharian, kaya sinabi ni Livyang magsimula ng kumilos at huwag iwan ang lahat ng responsibilidad kay Dezas. Ipinahayag ni Ruring binigyan siya ni Dezas ng pahintulot na magbukas ng tindahan sa kaharian, kaya napatanong si Setsu kung sigurado si Dezas sa desisyon. Siniguro ni Dezas na nararapat si Ruri sa tindahan dahil maingat niyang binalik ang mahalagang brooch. Nagpasalamat si Vlad kay Setsu sa naging tulong at nangakong tutulong rin kung kinakailangan. Nagpasalamat si Setsu at umalis kasama si Livia kung saan tinawag siya ni Dezas at sinabing siguraduhing babalik siya rito ng buo. Makikita noon ang ipakilala ang batang Setsu kay Yuhin niyaya siyang maglaro ngunit tumanggi ito at sinabing masyadong mainit. Sa paglipas ng panahon, naging komportable siya rito at madalas na silang magkasama. Isang araw habang pauwi mula sa paaralan, huminto si Yuhi sa harap ng mga poster para sa study academy kaya tinanong niya si Setsu kung kailangang dumalo roon upang makapag-aral rin sa pinapasukan ni Setsu. Hindi sumagot si Setsu at tiningnan lang ito kaya lumihis siya at sinabing magmadali dahil may hapunan siyang kailangang ihanda. Nang makarating sa hagdan ng kanilang apartment building, huminto si Yuhi sa baba at tinanong si Setsu kung ano ang palagay niya sa sinabi rito kanina. Sinabi ni Setsung bitawan na ang mga walang kabuluhang pangarap dahil hindi siya matalino na nagpasama sa loob ni Yuhi kaya tumakbo ito palayo. Di naglaon, sumali siya sa academy ngunit nang lumabas ang resulta ng mock exam ay natuklasan niyang walang silbi ang naging pagsisikap dahil siya ay bumagsak pa rin. Habang pauwi ng gabing yon, hinarang siya ng grupo ng mga lalaking nagbigay ng payong iwan na ang paaralan at sinabing mas magiging masaya kung sasama sa kanila. Pinalibutan siya ng mga lalaki at sinubukang hikayating sumama sa kanila, ngunit dumating si Setsu at sinabing tigilan nila ang pagiging desperadong makahanap ng kapareha kung ayaw nilang magsisi sa ginawa. Nang kilalanin ni Yuhi ang presensya niya ay umalis ang mga lalaki tinanong si Setsu sa ginagawa roon, ngunit sa halip na sumagot ay tinanong ni Setsu ang plano niya. Sinabi niyang tama ang mga lalaki dapat bitawan ang pagnanais na pumasa sa mga pagsusulit dahil hindi siya magaling. Gayunpaman, sinabi niyang kahit palahat ay iniisip na isa siyang uslak, ay nais pa rin niyang mag-aral sa parehong high school nito. Habang pinapanood ni Setsu ang pagpigil nito ng luha, pinatong niya ang kamay sa ulo ni Yuhit sinabing dahil determinado siyang manatili ay tutulungan niya ito. Sa kasalukuyan, ang mga estudyante ay nagsasanay ng combat magic sa gabay ni Elka. Napansin niyang mahusay si Yuhi at tulad ng inaasahan, binigyan siya ni Elka ng papuring magpapalakas lalo ng loob. Matapos ang pagsasanay, habang ang iba ay nasa silid na, lumapit si Yuhi kay Elka at Glynn upang humingi sa kanila ng espesyal na pagsasanay. Nang gabing yon, dinala siya ni Elka sa tuktok ng kastilyo at habang pinagmamasdan ang lungsod, pinaliwanag ni Elkang si Setsu ay lumikha ng mapayapang mundo at habang nagsasalita sila ay marahil nakikipaglaban ito para sa kapayapaang yon.
Dinagdag niyang bilang kasamahan ni Setsu, kailangan nilang manatiling alerto upang makatulong kapag dumating ang oras. Inamin ni Yuhing kahit determinado siyang manatili sa tabi ni Setsu, siya ay masyado pang mahina para sumabay kaya tinutok niya ang staff kay Elka at nagsimula silang maglaban. Nang umatras si Elka, ay kinilala niya ang lakas ni Yuhi, ngunit sinabing may kulang pa rin sa kanya. Dinala siya ni Elka sa lugar na puno ng halimaw, na ginamit sa pangwakas na pagsasanay para sa mga sundalo. Nang tumigil sila, isang halimaw na buhaya ang lumabas mula sa tubig na kinagulat ni Yuhi, ngunit pinaalala sa kanya ni Elkang diyon ang oras o lugar para umaktong mahinang uslak. Lumapit si Yuhi sa halimaw nang may takot at sinabi ni Elkang maghanda siya dahil mas malakas siya kaysa sa iniisip niya. Ginamit ni Yuhi ang staff upang magbato ng fireball na bumalot sa halimaw kaya tumingin siya kay Elka ng masaya, ngunit sinabi ni Elkang huwag magpabaya. Paglingon, ang halimaw ay tumayo sa buong taas nito at sinugod siya, ngunit pinasok ni Yuhi ang staff sa bibig nito pero nagalusan pa rin ang braso niya. Sumigaw si Elkang gamitin ang pagkakataon para makatama kaya naglunsad siya ng fireball na nagpalipad sa halimaw. Gayunpaman, buhay pa rin ang halimaw kaya sinabi ni Elkang tapusin na ito. Nang mag-atubili, sinabi ni Elkang sa digmaan ay dapat tapusin ang kaaway kung ayaw niyang mapahamak ang mga kaibigan. Pinaliwanag nitong kung nais niyang protektahan ang mga mahal ay dapat matutong kumuha ng buhay at ang determinasyong yon ang kulang kay Yuhi. Sa mga salitang ito ay naalala ni Yuhi ang labang nangyari noong sila'y dumating at habang siya ay tulala, ginamit ni Elka ang magic upang tapusin ang halimaw. Kinumusta ni Thea si Yuhi matapos gamutin ang sugat, sinabi niyang maling bigla siyang nilagay ni Elka sa tunay na laban ngunit pinagtanggol ito ni Yuhi sinabing siya ang humingi nun. Pinaliwanag ni Theang mahigpit si Elka dahil nais niyang tratuhin itong kapantay at pagtapos ay tinanong niya kung bakit nais nitong manatili kay Setsu kahit alam niyang ilalagay siya nito sa panganib. Sinabi ni Yuhin buong buhay siyang tinulungan ni Setsu at nais niyang ibalik ang kabutihan sa pamamagitan ng pagiging taong maaasahan nito. Sinabi ni Theang ibigay ang lahat at nang lumabas sa kwarto, sinabi niya kay Elkang naghihintay sa labas na huwag mag-alala dahil malakas si Yuhi. Sinabi ni Elkang alam niya yon, ngunit nababahala siyang kung lumaban ito kasama nila ay baka humarap ito sa maraming mapanganib na sitwasyon. Kinagabihan, natagpuan ni Glynn si Yuhing nag-iisa sa isang sulok at nang lumapit sa kanya, sinabi nitong natural lang ang mag-atubili sa pagkuha ng buhay. Tinanong ni Yuhi kung paano niya nabuo ang determinasyon sa laban kaya binunyag nitong mas gusto niyang magdusa ang mga kaaway kaysa sa mga taong mahal niya. Pinaliwanag niyang ito ang kanya at sinabing kailangan nitong hanapin ang gagana sa kanya. Nang umalis si Glynn, napaisip si Yuhi kung paano siya mananatiling tapat sa sarili kahit nais rin niyang makipaglaban. Sa sunod na sesyon ng pagsasanay, ang kanyang fire magic ay mas lumiwanag at lumakas, na lumikha ng butas sa lupa't kinagulat ng lahat. Nang gabing yon, sinama ni Yuhi si Elka at hiniling sa kanyang panoorin ang determinasyon, kaya nang lumabas ang halimaw ay pinabagsak niya ito gamit ang malaking fireball. Namangha si Elka ngunit pinaliwanag ni Yuhing hindi niya tinapos ang halimaw kundi ay binaldado lang ito. Sinabi niyang determinado siyang hindi kumuha ng buhay, ngunit titiyakin ring hindi siya matatalo. Ngumiti si Elka at sinabing yun din ang sasabihin ni Setsu, ngunit pinaalalang kakailanganin niya ng matinding kapangyarihan upang makamit ang kanyang layunin. Dito nangako si Yuhing magiging malakas upang maprotektahan ang mga minamahal. Paglaon, tinipon ni Glynn ang mga estudyante upang ianunsyong naglabas ng utos ang harit sila ay malapit ng pumunta sa demonic continent. Sinabi niyang bukod sa pisikal ay dapat ihanda rin ang mentalidad bago sila i-dismiss. Umalis ang mga estudyante, ngunit nanatili si Yuhi at sumama sa mga kaibigan ni Setsu sa tuktok ng hagdan. Samantala, sa demonic continent, sumakay si Setsu at Livia sa isang wagon at habang umaandar ito, tinanong ni Setsu si Livyang abala sa pagkain ng cookies kung bakit siya ay tila sobrang kalmado. Di nababahala ang Diyos dahil wala silang gagawin kundi mag-relax hanggang marating ang Beastman continent. Pinaalala ni Livyang pagbaba nila sa wagon, siya na ang magiging sasakyan, kaya wala itong karapatang magreklamo. Nang atwiran si Setsung digmaan ang pumigil sa mga bangkang maglayag at kung bakit hindi gamitin ang teleportation para bumilis ang paglalakbay. Sinabi ni Livyang ang teleportation ay mahirap at kailangan ng ilang taong pagsasanay at malaking bugso ng magic. Kailangan rin niyang mabayaran ng maayos para sa pagtulong dito't inabot ang kanyang kamay upang kunin ang kahon ng cookies. Biglang huminto ang wagon at dalawang demonyo ang sumakay sa likuran kasama nila. Nang makita ni Setsu ang isa ay nagulat siya at nang tanungin ni Livia kung kilala ito, tinawag siya ni Setsung iyaking Alizy. Nagpatuloy ang wagon at pinakilala ni Setsu ang babaeng si Alizy Frill na nagsabing magkasama silang naglakbay noong nakaraang siya ay nasamon at sinabi ni Alizy siya ang pinakamahusay nitong estudyante.
Kahit tinanggi ito, pinaalala ni Alicing tinuturuan siya ni Setsu ng mga pundasyon sa laban kada gabi kaya napaisip si Livia kung anong uri ng mga aktibidad ang kanilang ginagawa. Bago makasagot, pinutol ng isang babae ang pag-uusap at tinanong ni Livia kung sino siya kaya pinakilala siya ni Alicing bilang si Armel na kanyang nakababatang kapatid. Tinanong ni Alicing kung saan siya nagpunta sa nakalipas na 5 taon kaya pinaliwanag ni Setsu ang lahat at inimbitahan si Alicing samahan sila tulad ng dati. Ngunit tinanggihan niya ito dahil may problemang dapat ayusin. Binanggit ni Armel na kasalanan niya at pinaliwanag ni Alicing tumanggap siya ng trabaho kontra sa mga halimaw bilang pagsasanay at kumuha rin ng trabahong pumuksa ng dragon para sa nayon. Habang nagsasalita, naalala niya kung paano nakilala si Armel sa nayon. Habang kumakain, inihayag ni Armel na hindi siya mula sa nayon, ngunit ang lalaking tinawag niyang kapatid ay natagpuan lang siya noon at tinanggap siya sa tahanan. Sinabi niya kay Alicing mula nang lumabas ang dragon, di na niya nakita ang kapatid kaya mag-isa na siya. Matapos pakinggan, sinabi ni Alicing kapag naresolba ang problema sa dragon ay plano niyang manirahan sa nayon dahil pagod na siya sa paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sobrang natuwa si Armel at nagboluntaryong tanggapin siya sa tahanan kaya agad silang naging magkapatid. Sa kasalukuyan, tinanong ni Setsu kung tinapos ng dragon ang kapatid ni Armel ngunit sinabi ni Alicing hindi. Ipinaliwanag niyang tuwing umaatake ang dragon, nawawala ang mga taga-nayon ngunit sa pag-alis nito ay wala ring naiiwang bakas ng laban o pinsala. Dagdag pa niyang dahil inisip na normal na pag-atake lang ito ng dragon, ginawa niya ang mapusok na hakbang at inalis ang mga ward upang maakit ang dragon at tapusin ito ng tuluyan. Ngunit nang dumating ang dragon, nakipaglaban siya dito pero naglaho rin ng subukan niyang habulin. Kinwento ni Alicing bumalik siya sa nayon at pagdating ay natagpuan niyang wala nang ni isang taga-nayon maliban na lang kay Armel. Pinili niyang isama na lang ito at doon nila nakasalubong sila Setsu at Livia. Tinanong niya si Setsu kung pamilyar sa sitwasyon, ngunit sinabi ni Setsung yon ang unang pagkakataong marinig ang tungkol sa dragon. Ngunit handa siyang tumulong at dahil sang-ayon si Livia, labis na natuwa si Armel at nagpasalamat ngunit partikular na tinukoy si Livia bilang Mrs. Setsung kinaduwal ng Diyos. Habang naglalakbay, nag-isip si Livia ng mga uslap na teorya tungkol sa kung paano naging zombie ang mga taga-nayon. Pinunto ni Setsung kung ganon ang kaso ay hindi magiging bakante ang nayon. Naisip ng uslap na babaeng maaaring mga zombie itong naging invisible, na muling nagpapatunay na ang katiting na utak niya ay binubuo ng tubig alat. Tinanong siya ni Setsu kung ano ang kaugnayan doon ng dragon at sumagot siyang marahil ang dragon ay isang zombie rin. Dito'y kinaltukan siya ni Setsu sa ulo at sinabi sa uslap na Diyos na kailangan niyang alisin ang tubig alat sa kanyang utak para makapag-isip ng maayos. Hindi pa handang sumuko si Livia kaya ang sunod niyang hula ay mga sirena dahil kilala ang mga ito sa pag-akit ng mga tao sa katapusan sa pag-awit. Gayunpaman, pinaalala ni Setsung ang nayon ay nasa kabundukan. Nang atwiran si Livyang maaaring ang sirena ay nakatira doon pero habang unti-unti nang nakikita ang punto niya, sinabi ni Armel na ang mga nilalang sa dagat ay may partikular na amoy. Nang tingnan ito, tinakpan niya ang bibig bago sabihin hindi naman masama ang bulok na amoy ni Livia kaya napaamoy ito sa sarili. Binaliwala niya ang dalawa't sinabi ni Setsung walang dudang alien ang salarin. Ngunit hindi pa naririnig ng mga babae ang tungkol rito kaya pinaliwanag niyang sila ay mga nilalang mula sa kalawakang nandudukot ng mga tao. Bago pa makumpleto ang kanyang paliwanag, agad na sinampal ni Livia ang delusyonal na ideya sa kanyang isipan. Tinanong ni Livia kung bakit hindi ginamit ng dragon ang magic para mawala si Alicing, ngunit huminto ang wagon at sinabi ng driver na hindi sila makakatuloy kung hindi kakalma ang tubig. Tinanong ni Livia si Alicing sa gagawin pag narating ang lungsod kaya sinabi ni Alicing babalik siya sa nayon upang maghanap ng palatandaan. Dahil dito, napatanong si Setsu kung bakit paulit-ulit na umaatake ang dragon kaya tinukoy ni Livyang maaaring naaakit ito sa magic. Pinaliwanag niyang ang matinding magic ay umaakit ng mga halimaw kaya kung may gumamit ng malakas na magic sa nayon ay maaaring naakit ito doon. Tinanong ni Setsu ang posibilidad na ang mga taga-nayon ay nawala gamit ang teleportation dahil iniisip na nilang may kinalaman ang magic. Ang kanyang teorya ay lumitaw ang dragon pagkatapos mawala ng mga tao kaya wala ring mga bakas ng pagdurusa. Sa paliwanag na ito, minungkahi ni Alicing ang tanging opsyon ay hanapin ang magic user, na marahil ay malapit kaya sinabi ni Setsung tanungin ito ng direkta. Ang transfer magic ay dapat sanay ng ilang taon at sa nakalipas na mga taon, wala pa si Armel sa nayon, kaya masasabing naglaan siya ng oras na masterin ito. Nang atwiran si Armel na siya'y inosente at sinabi ni Alicing siya rin ay isang biktima. Pinaalala ni Setsung siya ang nagbanggit na ang mga halimaw sa dagat ay may natatanging amoy kaya kahit may kakayahan si Livyang itago ang kanyang kapangyarihan, natukoy pa rin niyang mula ito sa dagat.
Doon biglang nag-transform si Armel mula sa takot na babae patungo sa isang dragon bago sumugod ngunit naiwasan nila ito. Nakipaglaban si Setsu at Livia ngunit si Alizy ay tila nanlumo dahil kanina ay pinagmamalaki niya ang pagiging top student ni Setsu ngunit hindi niya nasolusyonan ang problemang nasa harapan lang pala niya. Tinawag siya ni Setsu at pinahinto ang pagmumukmok at sinabing patunayan ang sarili kaya sumugod siya sa dragon. Sinuportahan siya ni Setsu at nang madulas ang dragon, pinadaloy ni Livia ang tubig sa espada ni Setsu na ginamit niya upang hiwain ito kaya nagawa ni Alizyng wasakin ang dragon na naglaho sa maliliit na liwanag. Paglaon, habang si Livia at Setsu ay naglalakbay patungo sa Beastman Continent ay tinanong niya kung magiging ayos lang si Alizy kaya tiniyak ni Setsung wala na ang dragon at alam na nito ang gagawin. Sa nayon, pumunta si Alizy sa bahay ni Armel at habang tinitingnan ang paligid ay narinig ang boses ni Armel na kinagulat niya. Nang lumingon, nakita niya si Armel sa pintuan kasama ang ilang mga halimaw sa likuran niya. Binunyag ni Armel na ginawa niyang magic dolls ang mga taga-nayon dahil kailangan nila ng sundalo para sa digmaan. Pinakilala niya ang sariling si Melwar, na master ng mga halimaw at pangalang binigay ni Toma. Paglaon sa Beastman Continent sa bayan ng Leoport, isang batang babaeng tinatawag ng mga taga-bayang Shironeko ang dumaan sa bayan at ilang mga taga roon ang nagpahinto sa kanya at nagbigay rito ng mga pagkain. Nagpasalamat siya ngunit sinabing sobra yon pero giniit nilang ito ang pinakamabuting magagawa upang magpasalamat sa pagtulong niya sa supply. Pinaalala nilang kailangan niyang alagaan ang batang kapatid kaya nagpasalamat si Shironeko sa kanila bago umuwi. Pagdating sa bahay, nakita niya ang kapatid na si Miniko na bagong gising. Ngunit nang kukuha ng isang bagay, nagsimulang umubo ang kapatid kaya mabilis niyang kinuha ang gamot at binigay dito para inumin. Humingi ng tawad si Miniko ngunit niyakap siya ni Shironeko at nangakong pagagalingin. Samantala, si Setsu at Livia ay nakarating na sa continent at sinubukan nilang makakuha ng bangka ngunit tumanggi ang bangkero. Pinalala pa ni Setsu ang sitwasyon sa pagsasabing masaya siyang sumakay sa likod ng lalaki upang makarating sa kanilang destinasyon kaya nainis ang lalaki. Pagkatapos, lumingon siya kay Livia at sinabing siya ang dapat gumawa ng trabaho ngunit sawa na si Liviang maging sasakyan. Humingi ng tawad si Setsu sa pagiging uslak at sinabi ni Liviang kung papayag si Setsung magpahinga siya hanggang sa sunod na araw ay pagbibigyan niya ito. Ngunit sinabi ng bangkerong may bangka na sa oras na yon kaya nagalit si Livia. Upang pakalmahin siya, minungkahi ni Setsung kumain sila at humanap ng inn na matutuluyan sa gabi. Sa bayan, pumunta si Shironeko sa tindahan upang kunin ang gamot ng kapatid at nagpasalamat sa tinderang nagsabing masayang gawin yon para sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng babaeng may isa pang trabaho't binigay ang ilang flyer, at isa sa mga ito ay may larawan ni Setsu. Tinanong ni Shironeko kung ito ay asasinasyon at sinabi ng babaeng pag natapos ang trabaho ay babayaran siya ng malaki at di na niya kailangang magtrabaho. Habang nagsasalita ay bumukas ang pinto't pumasok si Setsu at Livia sa tindahan kaya agad siyang nagtago sa likod ng may-ari at tinakpan ang sarili gamit ang balabal. Pinatuloy sila ng may-ari at tinanong kung naghahanap sila ng matutuluyan na kanilang kinumpirma. Ginamit ni Shironeko ang pagkakataong umalis ngunit tiniyak na nakita munang mabuti ang dalawa. Kinagabihan, habang kumakain kasama ang kapatid ay pinaalam ni Shironekong may isa pang trabaho kaya dapat magpahinga na ang kapatid kahit wala siya. Pagbalik sa inn, natutulog na si Setsu at Livia nang papasukin ng may-ari si Shironeko. Pumuslit siya sa kwarto ni Setsu, ngunit nang saksakin ito, napagtanto niyang naglagay sila ng ilusyon at si Setsu ay lumitaw sa likod bago siya sinipa palabas ng bintana. Pagtalon ay tinanong niya kung isa siya sa mga tao ni Toma, ngunit sinabi niyang wala siyang ideya roon at ang alam lang niya ay kailangan niyang tapusin si Setsu. Nag-partial beast transformation si Shironeko at naglunsad ng fireball sa kanya, ngunit nagulat siya nang hiwain ito ni Setsu. Nang subukan niyang umatras, nilapitan siya ni Setsu at pinatalsik at dun siya nawalan ng malay. Lumapit si Setsu at Livia at napansin nilang kumikislap ito kaya tinanong ni Livia kung yun ay curse magic na kinumpirma ni Setsu. Nang magising si Shironeko, nasa bahay siya ngunit naroon din si Setsu at Livia. Agad siyang tumayo at sinubukang umatake, ngunit pinigilan siya ng kapatid na sinabing natagpuan siya ni Setsung walang malay at inuwi siya. Alam ni Shironekong kasinungalingan yon ngunit sumenya si Setsung manahimik. Nauunawaan niyang kumuha ito ng mapanganib na trabaho para sa kapatid, ngunit sinabing wala talaga itong sakit. Lumapit siya kay Miniko at ginamit ang light spell sa kwintas na naglabas ng madilim na aurang kinagulat nila, kaya pinaliwanag ni Setsung yun ay malakas na sumpa. Binanggit ni Livia si Toma, ngunit pinigilan siya ni Setsu dahil kailangan nilang iligtas si Miniko. Nakiusap si Shironekong iligtas ang kapatid at sinabing gagawin ang lahat para dito, ngunit tiniyak ni Setsung magiging ayos lang ang kapatid.
Lumingon siya kay Miniko at sinabing humiga bago isamon ang espadang tinatawag na Gluttony at inutusan itong kainin ang sumpa. Habang ginagawa ito, nagbato ang innkeeper ng patalim kay Setsu, ngunit tumayo si Shironeko sa harap para saluhin ito. Tinawag siya ng babaeng isang kahihiyan at sinabing kukunin rin si Setsu, ngunit ginamit ni Livia ang water spell upang itulak siya palayo. Sinabi niya sa babaeng hindi magandang baliwalain ang iba, kaya tinanong ni Setsu kung kaya na niya dahil malakas ito. Sinabi ni Liviang huwag kalimutan kung sino siya at hinarap ang babaeng lumikha ng shadow clone at sinubukang umatake. Ngunit ginamit ni Livia ang tubig dagat kontra sa mga ito bago ibigay ang panapos sa babae. Tinanong niya ang babae kung ano ang pakay ni Toma at nangakong hindi siya tatapusin kung magsasalita, ngunit sinabi ng babaeng hindi siya natatakot. Sumali si Shironeko at tinanong kung bakit siya namumuhay ng ganon, ngunit sinabi nitong siya ay kahihiyang di man lang magawa ang simpleng bagay tulad ng pagtapos sa bayaning lipas na. Sinabi ni Liviang itikom ang maruming bibig, ngunit tumawa siya at inihayag na layunin nito mang maging Diyos at wasakin ang lahat ng species sa mundo. Bagaman sinabi ni Liviang di ito posible, sinabi niyang walang imposible kay Toma bago niya basagin ang batong binalot siya sa matinding liwanag at kasabay ng pagkawala nito ay naglaho rin siya. Tumingin si Shironekong may mga luha sa mata nang tumakbo si Miniko patungo sa kanya. Nagyakapan sila habang umiiyak at hawak naman ni Setsu ang kwintas ni Miniko at sinabing yun ang parehong kwintas na gustong ibigay ni Teran kay Dezas. Kinabukasan, nagreklamo si Livia sa sobrang pagod habang sila ay bumababa sa ilog sa isang bangka. Habang nag-uusap, napansin ni Setsu si Shironeko at Minikong nakatayo sa tabing ilog at humiling sa bangkerong huminto sa kanila. Nakiusap ang dalawa kay Setsung isama sila sa paglalakbay at sinabing kung siya ay lalaban ay malaking tulong sila. Tumingin muna si Setsu kay Liviang pumayag naman kaya sinabi ni Setsung maaari silang sumama sa kanila. Sa regdam na kabisera ng Beastman, ang hari ay nasa pulong kasama ang mga general na nagkakagulo tungkol sa kanilang panig sa nagpapatuloy na digmaan. Habang ang mga general ay nagtatalo, tinawag ng hari ang pansin ni Ro sa tunog na narinig at tumakbo ito. Samantala, sa labas ay sinusubukan ni Setsung kumbinsihin ang mga gwardyang kilala niya ang hari, ngunit tumanggi silang papasukin siya. Sinubukan ni Shironeko at Minikong tumulong ngunit walang nangyari at nang magpasya si Setsung pumuslit ay napansin niya si Roa mula sa itaas na sinisigaw ang kanyang pangalan. Lumapag siya sa mga gwardya at pinatulog ito bago niyakap si Setsu at sinabing na-miss ito. Bigla niyang pinakawalan ang mga kuko ngunit mabilis siyang pinatumba ni Setsu. Sinabi ni Rong hindi na siya nagulat sa kakayahan ng magiging master, ngunit sinabi ni Setsung ayaw niyang maging master nito. Habang nagtatalo, napaisip si Shironeko at Miniko kung si Roa ang anak ng hari ng Beastman. Habang naglalakad, tinanong ni Roa kung bakit hindi siya bumisita roon nang bumalik siya. Sinabi ni Setsung maraming nangyari habang inaamo ito kaya sinabi ni Minikong maghanap sila ng silid dahil ang ginagawa nila ay nakakasulasok sa iba. Bago pa marating ang pinto ay bigla itong bumukas at si Regulus na tumalon kay Setsu ay pinabagsak nito. Nagmasid ang mga babait na mangha dahil hindi sila makapaniwalang ang mataas at ginagalang na hari ay pinabagsak lang ng isang maliit na tao. Nang tingnan ni Setsu ang loob, napansin niya ang mga general na walang malay at sinabing may mga bagay na di nagbago. Dineklara ng haring magkakaroon sila ng duelo at pagkatapos ay handaan para sa pagbabalik ni Setsu, ngunit sinabi ni Setsung may mahalagang bagay na dapat pag-usapan. Tinanong ni Regulus kung ito ay dahil sa digmaan ng demonyo at tao kaya pinaliwanag ni Setsung si Toma ang salarin at planong tapusin ang lahat. Gustong sumama ni Regulus ngunit sinabi ni Setsung baka magdulot si Toma ng kaguluhan sa mga Beastman kaya dapat siyang manatili dahil kailangan siya. Nagboluntaryo si Rong humalili sa kanyang ama, ngunit nang subukang tumutol ni Regulus ay pinigil siya ni Ruga, na komandante ng Zoo Dorado Army. Sinabi niyang ang mga demonyo tao ay kanilang kaaway at nasa panganib din sila, kaya hindi nila malalaan ang hukbo para kay Setsu. Sang-ayon si Regulus ngunit pinaalala niyang si Setsu ay kaibigan kaya tinanong ni Ruga kung mapagkakatiwalaan ang bayaning nawala ng ilang taon. Pinagtanggol ni Ro si Setsu at sinabing tiwala siya rito, ngunit sinabi ni Rugang ang pagbalik ay hindi nangangahulugang normal na uli ang lahat. Upang mapagdesisyonan ay nagpasya si Regulus sa duelo, kaya hinamon ni Ruga si Setsung ayon sa kultura ng mga Beastman. Dineklara ni Regulus na siya ang mangangasiwa ng duelo at kung sinong manalo ay magiging asawa ni Ro. Sinubukang ipaliwanag ni Setsung wala siyang planong pakasalan ang Uslak, ngunit sinabi ni Rugang hihintayin niya ito sa arena sa tanghali ng susunod na araw. Paglaon, humingi ng tawad si Regulus kay Setsu sa paglagay sa kanya sa duelo, ngunit pinaliwanag niyang yun lang ang kukumbinsi sa Uslak na Beastman. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Setsung masaya itong nilaglag siya para lang mapasaya sila.
Ngunit sinabi ni Regulus na kung manalo siya ay makukuha nito ang hukbo pati si Ro. Nang gabi, pumunta si Ro upang makipag-usap kay Ruga at ipaintinding wala siyang pag-asa laban kay Setsu. Sinabi ni Rugang alam niya yon ngunit di atras dahil sa dangal bilang beastman. Inihayag din niyang may tsansa siya sa laban dahil sa magic sa kanyang brasong ginagawang kapangyarihan ang malakas na kalooban kaya gagawin niya ang lahat upang protektahan siya. Kinabukasan sa arena, nagharap si Setsu at Ruga at habang naglalaban, ginamit ni Ruga ang isang kakayahang tinatawag na Flying Claw ngunit nahuli ito ni Setsu at binalik sa kanya. Sinabi niya kay Rugang itigil ang paglalaro at magseryoso kaya nag-transform ito ngunit wala pa ring laban kay Setsu. Sinabi ni Setsu kay Regulus na tapos na ang laban at isasama na niya si Roa ngunit nainsulto si Ruga sa kanyang sinabit nagliwanag ang nasa braso nito at siya'y nawala sa kontrol. Sumugod si Ruga at binato ni Livia ang espada ngunit nang hiwain ang braso nito ay muli ring tumubo. Tumakbo si Roa papunta sa kanila ngunit pinigilan siya ni Setsu dahil mapanganib kung lalapit siya. Sinabi ni Ro ang kailangan niyang patumbahin ito bilang beastman kaya pumayag si Setsung lumaban ito. Bago niya masamon ang Glutoni, naging malabo ang arena at ang ulo ni Ruga ay naglahot dito lumitaw ang isang ilusyon ni Toma. Sinabi ni Toma kay Setsung na miss niya ito at nagbigay ng mahabang litanyang parang toxic na kasintahan at kung paano niya planong burahin ang mundo't silang dalawa lang ang may iwan. Ginambala siya ni Roa at nang subukan itong tapusin, pinigilan siya ni Setsung kinagalit lalo ni Toma dahil sa pagdepensa sa mababang uri ng babae. Sinabi ni Toma kay Setsung nagsimula na ang destiny sa kanilang pagsalakay sa Demonic Continent at sinabihan siyang pagdating niya roon ay huli na ang lahat bago maglaho. Nang mawala si Toma, bumagsak ang walang ulong katawan ni Ruga at nagsimulang umulan. Sa trono, humingi ng tawad si Regulus ngunit sinabi ni Setsung hindi yon oras para maging sentimental at sinabing babalik siya sa Demonic Continent upang pigilan si Toma. Nangako siyang bibigyan ito ng barko para sa paglalakbay at ipapadala ang kanyang hukbo. Samantala, si Roa ay nasa arena pa rin kaya tinanong ni Setsu kung kumusta siya at sinabi nitong hindi siya makapagdamdam dahil may importanteng mga bagay silang dapat gawin. 10 taon na ang nakalipas, sinamon si Setsu at Toma sa kaharian ng Destinia at dineklara ng haring sila ang tagapagligtas ng bansa. Ang mga tao ay nagtipon sa trono at tinawag silang mga bayani kaya sinabi ni Setsung kabaliwan yon. Sinabi niyang hindi siya kailanman pumayag na maging bayani at pinuntong iligal silang kinuha mula sa normal nilang buhay ng walang paliwanag na umaasang ililigtas silang parang tungkulin nila yon. Tinanong ng hari ang kanyang pangalan at sinabi niya ito kasabay ng matinding titig. Paglaon, habang nagsasanay si Setsu, ay tinanong ni Toma kung paano siya nananatiling kalmado sa kabila ng kaguluhan. Pinaliwanag ni Setsung doon ay may magic, halimaw, at demonyo, kaya kailangan nilang maging malakas para sila'y mabuhay. Inamin ni Tomang natatakot siya sa digmaan, ngunit sinabi ni Setsung kailangan nilang magsanay dahil hindi nila alam kung may plot armor ba sila. Isang araw, sinabi ni Setsu kay Tomang aalis siya upang libutin ang mundo't mas intindihin ito. Ngunit inamin ni Tomang siya ay duwag pa rin kaya hindi makakasama pero nangakong magiging mas malakas. Nagpaalam si Setsu kay Toma bago sumama sa mga kaibigan sa labas ng kastilyo para sa paglalakbay. Lumipas ang panahon at tinanghal si Toma bilang silver hero ng hari para sa mga tagumpay sa laban. Matapos makuha ang titulo, pinaunahan ni Toma ang pagsalakay sa isang templo, ngunit bago makaalis, nagliwanag ang altar at isang tinig ang nagsabing ang mga mahihina ay di dapat mabuhay. Sinabi ng tinig na nakikita nito ang puso niya't alam ang tunay na nais kaya siya napalingon. Binanggit rin nitong mabibigay ang lahat ng gusto pati ang kapangyarihang kailangan niya. Lubos siyang naakit sa tinig kaya naman inabot at kinuha niya ang kwintas mula sa estatwa. Nagising na lang siya't nakita ang mga sundalong nasa paligid niya at habang naglalakad sa ulan, may kabalyerong lumapit na may balita tungkol sa peace treaty. Habang sila ay nag-uusap, may karwaheng dumaan at nasa loob nito sila Setsu, kaya naman napaisip si Toma kung bakit ito naroroon. Matapos ang paglagda sa peace treaty, pumunta si Toma upang makipag-usap kay Setsung nakatayo at nakatingin sa lungsod. Sinabi niya kay Setsung humanga siya sa madaling pagtapos nito sa digmaan, ngunit sinabi ni Setsung hindi lang siya ang nag-ambag. Sinabi ni Setsung mahalaga rin siya, at nang sinubukan ni Tomang ipaliwanag na ang pangako nila ang nagbigay sa kanya ng lakas, tinawag ito ni Elka para sumama sa kanila. Paalis na si Setsu nang pigilan siya ni Tom at sinabing dahil wala ng digmaan ay dapat na silang bumalik sa mundo nila. Sinabi ni Tomang nakahanap siya ng paraan, ngunit binunyag ni Setsung hindi pa rin handa dahil marami pang nais makita. Hindi natuwa si Toma at nagsimulang magtaka kung bakit sinabi ni Setsu ang ganong bagay kaya ang tinig ay nakapasok sa kanyang isipan at nilason siya. Bago buksan ni Setsu ang pinto, ipinahayag ni Toma ang kanyang planong sirain ang lahat ng humaharang sa kanilang pagsasama.
Hindi niya binigyan ng oras si Setsung tumugon bago umatake, ngunit mabilis si Setsu at sinalag ito. Tumawa si Tomang parang baliw sa paglaban kay Setsung di maintindihan ang pumasok sa kanya. Habang tumitindi ang laban, isang malakas na pagsabog ang nangyari at nang makarating ang mga kaibigan ni Setsu ay pareho silang nawala. Nakaligtas si Tom at napunta sa templo, ngunit siya ay mahinat na sa bingit na hanggang ang mga hiyas ay nagsimulang magningning. Nakita niya rito ang laboratorio kung saan may mga pinag-eksperimentuhan kaya nagpasya siyang iligtas ang mga katulad niya. Inatake ni Toma ang pasilidad, pinalaya sila at sinabing tulungan siyang wasakin ang mundo. Sa kasalukuyan, matapos magpakita kay Setsu sa Beastman Continent, sinabi ni Toma sa mga kaibigang panahon ng wakasan ang mundo't maging Diyos. Samantala, ang mga barko ng hukbo ng Destinia ay patungo sa Demonic Continent at pinaalala ng General sa mga sundalong utos ng kanilang hari ang paglaban sa digmaan. Pagdating nila, nagsimula na ang laban at bawat panig ay nagbigay ng lahat kontra sa isa't isa. Ngunit nagawang mabasag ng hukbong tao ang depensa ng mga demonyo't nakapasok sa kampo. Sumugod si Glynn mula sa gilid at pinayo ni Dea sa mga estudyanteng huwag habulin ang mga sugatan o tumatakbo, habang sinasabi ni Elkang hintayin nilang tumuon ang kalaban sa harapan bago umatake. Nang sila ni Dea ay sumugod, nag-atubili ang mga estudyante dahil unang laban yon, ngunit nagkaroon din sila ng tapang at nakipaglaban sa mga demonyo. Isang estudyante ang natakot at sa gitna ng pag-atake ay niligtas siya ni Yuhi gamit ang fire magic. Habang hinihimok ang babae, napansin niya ang grupo ng estudyanteng tatapusin ang sugatang sundalo, kaya nakialam siya at sinabing hindi katanggap-tanggap ang pagtapos sa hindi na makalaban. Dito niya narinig ang tumatawang tinig bago lumitaw ang mga magic circle sa langit kung saan bumaba ang mga naka-armor na sundalo. Huling lumabas ang sinanibang si Alizing agad umatake sa mga tao kaya napaisip ang mga demonyong mga reinforcement ang dumating hanggang sa sumugod rin ito sa kanila. Nang pabagsakin ni Glynn ang mga sundalo, napansin niyang tila naglalaman ito ng mga tao at habang iniisip ang sitwasyon, napagtanto nilang si Alizi ang lumalaban sa kanila. Sumali si Melwar at tinanong ni Elka kung anong ginawa kay Alizi kaya pinaliwanag ni Melwar na dahil makapangyarihan ay ginawa niya itong manika. Nag-alok siyang gawin rin silang manika at sinubukang umatake ni Elka, ngunit kinontrol ni Melwar si Alizit naglaban sila. Hiniwa ni Melwar ang pulso't gamit ang dugo ay lumikha ng mga halimaw na pinadala kay Dea at Glynn. Ginamit ni Elka ang magic upang tapusin ang isang halimaw, si Glynn na may ang espada, at kay Dea ay mga spell bago sumali si Yuhi sa kanila. Dahil nainis sa pagkatalo ng mga halimaw, inutusan ni Melwar si Alizing tapusin sila, ngunit hinarap siya ni Glynn at pinatulog. Sumugod si Elka kay Melwar at nagawa siyang saksakin, ngunit hindi pa rin ito pumanaw kaya naman sobrang nalito silang lahat. Ipinaliwanag ni Melwar na ang katawan niya ay binago at may dagdag siyang magic organ. Ginamit niya ang spell na limit break upang magsamo ng three-headed chimera at pagtapos ay tumalon siya sa isang ulot pinasanib ang katawan rito bago sumugod sa kanila. Mabilis silang umiwas ngunit nang umatake ang chimera gamit ang hiningang apoy ay pinrotektahan ni Thea at Yuhi ang iba gamit ang mga magic shield. Bumagsak si Thea nang maubos ang magic at habang naghahanda ang chimera ng isa pang atake, ay sinaksak ni Alizi si Melwar. Yumakap siya rito habang naalala ang magagandang sandaling kanilang pinagsaluhan hanggang sa mawala na ito. Paglaon, pinaliwanag ni Glynn kay Elkang bagaman malubha ang mga sugat ni Alizi ay gumagana ang healing magic rito. Nang hilingin ni Theang magpahinga sila, isang anino ang umangat sa ilog at lumitaw ang lalaking nakalaban ni Setsu sa kasal ni Dezas. Sinabi ni Yuhing haharapin ito at nang subukan nilang pigilan siya ay tinukoy nitong kung si Setsu ang nasa posisyon ay tiyak na lalaban ito. Nagpasya si Theang suportahan siya pero nagbabala si Elkang huwag matalo, ngunit bago magsimula, si Setsu ay dramatikong umentrada. Lumingon siya sa mga kaibigan at sinabi sa kanilang magiging maayos ang lahat kaya natuwa si Yuhit lumundag sa kanya. Nang tumayo, humingi ng tawad si Setsu sa pagiging late ngunit sinabi ni Yuhing ayos lang yon at hiniling na manatili sila sa likod. Sinabi ng Shadowman na matagal na niyang gustong harapin si Setsu mula ng huling laban at nang tanggalin ang balabal ay inamin ni Setsung pasado siya sa pagkakontrabida. Dito sinabi ng lalaking siya ay mas makapangyarihan kaysa noon. Binulot ni Setsu ang espada ngunit lumingon sa mga kaibigang pinoprotektahan si Yuhi ng magic shield. Tinanong ng lalaki kung bakit siya nagmamalasakit sa mga insekto at sumagot itong ang mga insekto ay mga kaibigan rin kaya poprotektahan niya ang mga ito bago siya umatake. Samantala, binubugbog ni Kuroino ang mga sundalo ng subukan ni Shirone kung kumonekta sa kabutihan sa loob nito, ngunit pinagtawanan lang niya ang pagtatangka nilang gumamit ng Tok no Jutsu. Ipinahayag nitong wawasakin niya ang magkapatid at inatake sila, ngunit nakayanan ng mga babaeng makasabay sa kanya.
Nang hiwain si Miniko, sinipa ni Shironeko ang tuhod niya at tinamaan naman ni Miniko ang tiyan nito. Inisip ng mga babaeng tapos na pero nagdagdag siya ng mga galamay at ginawang bote ng ketchup si Miniko at piniga para tapusin. Sunod niyang pinalipad si Shironeko bago paganahin ang limit break. Habang sinusubukan silang tapusin, sinabi nitong ang pagiging magkapatid ay sumpa ngunit sumagot si Shironekong siya lang ang nag-isip na yon ay sumpa. Nainis siya at sinubukang umatake, ngunit narating ni Shironeko ang kapatid at nang magtagpo ang kanilang mga kamay ay nagsanib sila sa isa. Ininsulto sila ni Kuroino ngunit nilampasan siya ng magkapatid at makikitang wala siyang tsansa laban sa fusion form nito. Umatras siya at nagdagdag ng mas marami pang galamay bago umatake, ngunit umikot ang magkapatid at hiniwa ang karamihan sa mga braso at bumagsak siya sa lupa. Tumanggi siyang sumuko dahil ayaw niyang kumalat pa ang kapangyarihan ng pagiging magkapatid. Sinubukan ni Kuroinong sumugod ulit pero sinuntok siya ng magkapatid at di na nakabangon. Nang maghiwalay, tinanong ni Shironeko kung nais niyang maging kapatid nila't nawalan na ito ng malay bago pa makasagot. Samantala, isang kakampi ni Toma ang sumugod sa kampo ng mga demonyo at nang alisin ang balabal ay mukha siyang miyembro ng Okama Kingdom at nagpakilala bilang Verdos. Ang mga sundalo ay nagulat at di nakakilos ngunit lumundag si Roa sa ibabaw nila't sinuntok ito sa mukha at pagkatapos ay sinabi sa mga sundalong magsitakbo na. Nang umalis sila, pinayuhan siya ni Verdos na magbukas ng spa dahil para siyang sanggol kung sumuntok at kinumpirma ni Roa ang tigas ng pagmumukha nito. Sinabi ni Verdos na yari siya sa bakal at mga tao rin mismo ang lumikha sa kanya. Ipinaliwanag niyang niligtas siya ni Toma at lalong nagalit ni Roa at tinawag si Tomang baliw na nagnanais ng pagkawasak ng mundo. Sinabi ni Verdos na walang masama doon at binanggit sa kanyang lahat ay mawawala rin katulad ni Ruga. Nagalit si Roa at sinipa ito pero nasaktan rin ang tuhod ngunit nang paganahin niya ang kapangyarihan, nangako siyang hindi hihinto hanggang mapabagsak ito. Nilabas ni Verdos ang tunay na kapangyarihan at binago ang katawan sa maliliit na molekulang naging bakal na pellet. Habang nanonood, tinamaan si Roa ng mga pellet sa lahat ng anggulot umubo ng dugo't bumagsak. Naniniwala si Verdos na tapos na ito at nagpa siyang umalis ngunit bumangon si Roa at nagkarga ng lakas. Pinalakas ni Verdos ang katawan habang nagpapaulan si Roa ng mga suntok ngunit hindi inaasahan ni Verdos na magkapinsala. Naglabas siya ng mga talim sa katawan at sinaksak si Roa, ngunit binasag ni Roa ang mga ito bago suntukin ang kanyang tiyan at bumagsak sa lupa. Tinawag siyang uslak ni Verdos pero ginamit ang kapangyarihan upang gamutin ito at nang malaman ni Roa yon ay tinanong niya ang rason. Masyado na siyang mahina para magpaliwanag at nang tanungin ni Roa kung bakit sumusunod kay Toma ay sumagot itong mahilig siya sa mga gwapo. Nagpatuloy ang laban ni Setsu sa Shadowman at sinubukan nitong umatake matapos gamitin ang mga anino para hawakan siya. Sinalag ito ni Setsu at pinaatras siya, kaya napatanong ang lalaki kung bakit sobrang mamaw niya, ngunit sinabi lang ni Setsung sumuko na tawagin si Toma. Tumawa ang lalaki at pinagana ang limit break at binalot ang katawan ng armor bago sumugod kay Setsu. Habang naglalaban, hinigop ng armor ang mga atake ni Setsu, kaya nagawa niyang masuntok at mapalipad ito. Tumayo si Setsu at pinadaloy ang enerhiya sa espada bago sinalakay ang lalaki, na bumasag sa armor at sumira sa espada, ngunit sumugod pa rin ito kay Setsung tinawag siyang uslak at binigay ang panapos. Samantala, si Tomang papunta sa kastilyo ni Dezas ay agad na pagtantong lahat ng mga alagad ay natalo na kaya nagpa siya itong tapusin na ang lahat. Tumakbo si Livia papunta kay Dezas at habang pinag-uusapan nila ang pagpanig ng agos ng digmaan sa pabor nila, pumasok si Tom at sinabing ang digmaan ay hindi matatapos hanggat buhay siya. Kasabay nito, narating ni Setsu ang palasyo at tumakbo upang tingnan ang mga kaibigan kaya nagselos si Toma, ngunit naniniwala siyang magbabago ang lahat kapag sila na lang ang naiwan. Pagkatapos, sinugod ni Setsu si Tomang tinugunan ang atake gamit ang espada at naglunsad rin si Toma ng kidlat kay Setsu. Nang sirain nito ang kisamit lamatan pati ang langit ay inamin ni Livyang sila ay nasa ibang antas. Tinanong ni Setsu kung tapos na si Toma sa warm-up kaya muling naglunsad si Toma ng mga energy blast na hinawi ni Setsu gamit ang espada. Lumutang si Toma sa likod ni Setsu at ginamit ang espada upang muling umatake. Dito ay hindi na nagawang makaiwas ni Setsu at tinamaan. Tumawa si Toma at sinabing nangalawang siya kaya nagseryoso na si Setsu. Muling sumugod ang dalawa ngunit nadisarmahan ni Setsu si Toma at binaba ang kanyang espada bago ito suntukin sa mukha. Pumalag si Toma at tinulak si Setsu bago ibahin ang espada sa isang malaking baril na kanyang pinaputok at lumikha ng butas sa malapit na bundok. Nagulat si Setsu ngayon ay mas determinado nang pigilan siya bago pa ito magamit sa kung saan. Sinugod ni Setsu si Toma bago siya patalsikin sa kastilyo at habang sila ay lumulutang, sinubukan ni Tomang tamaan siya ngunit hindi niya nagawa
Binago niya ang baril sa isang machine gun at patuloy na nagpaputok kay Setsu, na sinamon ang glutoning lumamon sa atake bago padaluin ang enerhiya sa kanyang mga espada at ipadala kay Toma. Dito dumating ang mga kaibigan ni Setsu at masaya siyang ligtas sila, ngunit nagalit si Toma nang maalala niyang iniwan siya ni Setsu upang makihalubilo sa mga bago nitong kaibigan. Habang nagkakarga ng mahikal na enerhiya, napagtanto ni Setsung ang enerhiya ay hindi galing kay Toma at naalalang ganun din ang nangyari sa una nilang laban. Dineklara ni Tomang tatapusin niya ang lahat at isasakripisyo ang buhay para sa higit pang kapangyarihan. Nang kumalma, ang armas niya ay nagbago at napagtanto ni Setsung ginamit niya ang limit break. Nagpaputok si Toma ngunit naiwasan ito ni Setsu kaya tinutok niya ito sa mga kaibigan ni Setsu. Nagamit ni Setsu ang glutoni upang higupin ang karamihan, ngunit may ilan pa ring bumagsak dito. Maswerteng nagawa nilang lumikha ng magic barrier na pumrotekta sa kanila sa pagsabog. Naglunsad si Setsu ng mga atake kay Toma hanggang mabasag ang armas nito at nagawa niya ring hiwain ito. Sa pagbagsak ay nakita ni Toma ang buhay kasama si Setsu at lalo siyang kinain ng galit. Nang humupa ang liwanag, lumutang siya sa tabi ng mas malaking kanyong nilunsad niya kay Setsu. Ang puwersa ay pinabagsak si Setsu, kaya naisip ni Tomang sa wakas ay natalo na niya ito. Gayunpaman, bumangon si Setsu at kinulong si Toma sa dimensional barrier, kung saan imposibleng magamit ang armas niya. Sinaksak ni Setsu ang lapag na nag-angat sa mga batot, nagpanik si Toma, kaya pinaalala niya ang pangakong poprotektahan siya, ngunit di kumilos si Setsu para tumulong. Nang dumilat si Toma at napagtantong buhay pa, tinanong niya si Setsu kung bakit hindi siya tinapos. Sinabi ni Setsung plano niyang ibalik si Toma sa katinuan gamit ang kanyang espadang kakain sa sumpang kumokontrol sa kanya. Pinaalala niya kay Tomang nangako siyang poprotektahan ito, at kahit sinabi ni Tomang marami siyang ginawang masama, inihayag ni Setsung nais niyang pagbayaran ni Toma iyon. Paglaon, bumaba si Setsu sa selda ni Toma kasama si Dezas at Regulus. Ipinaalam nilang ang parusa niya ay gamitin ang magic upang ibalik ang mga estudyante sa tahanan. Nagulat si Toma kaya pinaliwanag ni Dezas na dito'y mauubos ang magic niya at magiging regular na tao na siya. Minungkahi ni Setsung sumama siya sa mga estudyante at magsimula ulit sa mundong yon, ngunit sinabi ni Dezas na ang tanging dahilan kung bakit pinapalaya si Toma ay dahil kay Setsu. Kalaunan, ginawa ni Toma ang utos at ginamit ang magic upang ibalik ang mga estudyante. Nang gabing iyon, tinanong ni Setsu si Toma kung bakit hindi siya sumama, kaya sinabi nitong nais niyang magbayad sa mga kasalanan sa paglalakbay sa mundong sinubukan niyang sirain upang makita kung paano tutulong. Sinabi ni Setsu mag-ingat siya at naghiwalay na sila. Sa labas ng kastilyo, nagpaalam si Setsu sa iba at ang umiiyak na si Elka ay nagmakaawang isama siya, ngunit pinaalala ni Taeyang marami silang gawain. Dumating naman si Yuhit, tinanong ni Setsu kung sigurado siyang sasama sa paglalakbay. Sinabi ni Yuhing nagpasya siyang manatili sa tabi nito at intensyon niyang gawin yon, kaya naglakbay na silang dalawa papunta sa iba't ibang lugar.